Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay napa-shopping nang wala sa oras sa mga persons ng araw na yan. Tuwing umaga nga ay lumalabas kami ni Nili para maglakad-lakad at magpa-araw at outfit check sa kanyang OOTD na naka-all pink ang ating Disney Princess. At hindi nga din niya maiwan-iwanan ang kanyang bag na bigay ni Rappi. Kinuha ko nga muna ang kanyang bag at sabi ko ako na ang magdadala para hindi makasagabal sa paghawak niya sa kanyang walker. Ang mahirap nga lamang kay Nili kapag walker ang gamit niya ay nag-iiba ng direksyon at lumiliko katulad niyan. Akala ko nga nung una ay walker ang may problema kaya tinesting ko din na gamitin pero okay naman, siguro ay hindi lamang maayos ang pagkakahawak ni Nili kaya lumiliko. Kung dati-rati nga ay nakakulong lamang si Nili sa bahay at hindi nasisikatan ng araw at ngayon naman ay araw-araw na kaming lumalabas kaya sagana na sa vitamin D. Habang naglalakad nga kami ay nakasalubong namin ang mag-ama ni Rappi at pupunta daw sila sa taniman ng orange. Kapag nandito nga sa Israel ang bunsong anak ni Rappi ay sumasama siya sa kanilang taniman ng orange at tumutulong din siya. Tuwang-tuwa nga din sila nang makita si Nili na nasa labas dahil gusto nila ay lagi si Niling lumalabas at naglalakad-lakad. Tuwing umaga nga dyan kami pumupunta hanggang dun sa may dulo at may isang oras din ang aming nagagawa na paglalakad at balikan na yun. Minsan nga iniyayaya ko din na maupo at baka pagod na sa paglalakad pero ayaw niya at gusto niya ay diretso lamang ng lakad. Ang bala ko nga hanggang dyan lamang kami sa may dulo at iikot na kami para bumalik pero ayaw niya at gusto niya daw pumunta ng canyon o ng mall. At dahil desidido si Nili na maglakad pa kahit malayo ay for the go na tayo sa mall kahit hindi ako nakaredy at nakapambahay nga lamang ako ng suot. At buti na nga lamang at maayos yung jacket na aking naisuot at sinamahan ko na nga din si Nilush para hindi masayang ang kanyang OOTD. At nga tama kami naglalakad ay may nadaanan pa kami dyan sa gitna ng kalsada na nagpatak na siling haba ay sayang nga at ang sarap pa naman din niya na gawing dynamite. At nga't binitbit na ni Nilush ang kanyang walker dahil meron siling haba at kung makabitbit nga ng walker ay wagas at akala mo naman na doon siya mismo dumaan sa may siling haba. Ginagawa pala yung gilid ng kalsada at gagawin daw yan na daanan ng train. At nga't malapit na kami at dumaan pa nga kami dyan sa may hagdanan at buti na nga lamang at malapad diyang baitang ng hagdanan at hindi ako nahirapan na itawid si Nilush. Eto na nga yung mall na malapit lamang sa amin na pwedeng lakadin at first time ko nga lamang na masamahan dyan si Nilush. Niyaya nga ako dyan ni Nili dahil gusto na naman niya na bumili ng mga garapon. Nakailang beses na din naman ako na nakapunta dyan ng mabilisan at tamang window shopping lang din naman. Niyaya ko nga muna dyan si Nili sa bilihan ng eyeglasses at madaming ang pagpipilian na magaganda pero magaganda din ang presyo. Maganda nga sana yan pero medyo malaki lamang yung frame at nasa 17,000 pesos yan sa pera natin sa Pinas. At mga branded din kasi kaya medyo may kamahalan din. Sa Pinas nga ako nagpapasalamin at yung mahigit tigwa 1,000 pesos nga lamang ang aking binibili kasama na doon ang grado. At nga't nakahanap ako ng gusto ko at nasa 19,000 pesos yan pero bukod pa yung presyo ng may grado. At nung i-check nga ang grado ng aking salamin ay additional 13,000 kaya magiging 32,000 lahat kasama na ang grado. At sa sobrang mahal nga ay nang hinayang din ako kaya mas mabuti pa na sa Pinas na lamang ulit ako magpasalamin. At nagpunta na nga kami dyan sa taas para tumingin naman ang gusto ni Nili na garapon. Ayan nga lamang yung tindahan na may mga gamit sa kusina kaya dyan ko sinamahan si Nilush at baka meron siyang makikita na gusto niya. Sera ko, kamash beer. Ayun nga lamang yung kanilang garapon na tinda at hindi nga din nagustuhan ni Nili at gusto pa nga ni Nili na pumunta kami doon sa Mash Beer. Ayun yung unang mall na pinuntahan namin dati na kasama yung anak ni Rappi at medyo may kalayuan na ngayon kung lalakadin pa. Niyaya ko nga si Nili sa taas at ang sabi ko tingnan namin doon at baka meron pa doon mga tindahan ng gamit sa kusina. Napadaan nga kami dyan sa may McDo ang kaso'y sarado pa at 20 minutes pa daw bago magbukas. At ayun nga't hindi na nakatiis si Nili at kinuha niya na sa akin yung kanyang bag at siya na daw ang magdadala. Mahal na mahal nga ni Nili ang kanyang bag na yan at minsan nga ay nagagalit pa sa akin kapag sinasabi ko na ako na magdadala para hindi siya mahirapan. At ay nga't napashopping pa ang person ng wala sa oras at sinili nga sana ang bala kong ibili. Ang kaso'y nagagalit sa akin at ayaw niya daw kaya nagtingin-tingin ako ng para sa akin at ay nga't may nagustuhan ako. Pero si Nili gusto ko talagang maibili para may maisuot siya kapag lumalabas kami lalo na ngayon at summer na dito. Sabi ko kay Nili, regalo ko naman yan sa kanya at ako ang bibili at nung sinabi ko nga na regalo, abay todo pili din naman ang kanyang gustong kulay. Isang short nga lamang sana para sa akin ang aking bibilhin pero nung sinabi ng sales lady na 50% yung pangalawang item ay napakuha ulit ako ng isa pa. Once sinabulumon nga lamang na mangyari yan at kahit nga ako ay walang kabalak-balak na bumili. At bumibili nga lamang ako ng damit kapag umuwi lamang ako ng Pinas at kadalasan nga ay tamang Shopee lamang din.
At nga pagkatapos naming mamili ay niyaya ko dyan si Nili sa McDo at sabi ko ay magte-take out kami. Nung una nga ay ayaw na ayaw niya, nagagalit pa sa akin, kaya sabi ko ay ako na lamang ang bibili dahil gusto ko ng burger. At nung mag-o-order na nga ako ay sabi niya sa akin ay french fries lamang daw ang kanya. At ay nga't pa ayaw pa, pero yung order nung isang customer ay gusto din bitbitin at sa amin din daw yun. Minsan nga ay matatawa ka na nga lamang din kay Nilo, siya taingat pa ayaw pa, pero panay din naman ang nguya at habang daan nga ay sinusubuan ko ng french fries. Pero itong hindi namin inaasahan na pagbukas ng elevator ay si Imadora at ang kanyang caregiver na si Maria ang biglang sumulpot. Ako nga yung nagulat para kay Nili dahil baka bigla itong magsisigaw nang makita niya si Imadora dahil galit na galit nga siya kay Imadora kapag bumabalik ang kanyang sakit. Nung makita nga namin sila ay sabi ko kay Nili ay mag-shalom siya kay Imadora pero hindi niya ito pinansin at tinaasan pa nga ng balikat. Humingi na nga lamang ako ng pasensya kay Imadora pero naiintindihan naman niya si Nili dahil alam niya ang kondisyon nito. At alam din naman ni Imadora na galit nga sa kanya si Nili at hindi niya nga din alam kung bakit ito galit na galit sa kanya kahit wala naman siyang ginawang masama kay Nili. Dala nga ng sakit ni Nili, halos lahat nga ay kinagagalitan niya at pinagbibintangan niya kahit walang ginagawang masama sa kanya o kahit walang kinukuha na kahit anumang bagay. Pauwi na nga kami niyan at wala din namang nabili si Nili na garapon at sabi ko na lamang ay sa susunod na lamang kami ulit bibili at titingin kami sa ibang tindahan. Malungkot nga si Nili kapag hindi niya nabibili ang kanyang gusto kaya pagdating ng bahay ay nag-alboruto na naman at nagkasumpong. At minsan nga kahit nasa daan kami ay kapag nagkasumpong yan ay dinudukdok niyan sa sahig ang kanyang walker. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.